Hello everyone, good day. I am Hannah and today I will be reading my answers to the questions posted on our Google Classroom for our midterm examination. It is based from the book of Kirkpatrick A. 2010, English as a Lingua Franca in ASEAN, a Multilingual Model, Volume 1. So the first question is there such a thing as fear English? So my answer is in Tagalog words. Ayon kay Kirkpatrick, 2010, walang iisang anyo na tinatawag na pure o standard na Ingles. Naibanggit niya na sa kanyang talakayan, ang wikang Ingles ay patuloy na nagbabago at bumabago. Ito ay umaangkop base sa konteksto ng iba't ibang bansa at kultura ng mga gumagamit nito. Dahil dito, nagkakaroon ng iba-ibang kahulugan ang Ingles na naaayon sa lokal na wika, kultura at paraan ng komunikasyon ng mga tao sa isang rehiyon. Ito ay ayon kay Kirkpatrick 2010. Sa konteksto naman ng ASEAN, ginagamit ang Ingles bilang lingua franca o pangunahing wika o isang wikang ginagamit ng mga taong may iba't ibang katutubong wika upang magkaunawaan. Dahil dito, hindi na mahalaga kung ang Ingles ay kahawig ng native English speaker tulad ng British o American English. Sa halip, ang mas mahalaga ay ang mutual intelligibility o ang kakayahang magkaintindihan ang mga gumagamit ng wika. Ayon ito kay Kirkpatrick 2010. Ipinapakita rin ni Kirkpatrick na ang mga gumagamit ng Ingles sa ASEAN ay kadalasang nagdadala ng mga katangian ng kanilang sariling wika sa paggamit ng Ingles. Halimbawa na lamang dito ay ang maaaring pagkakaroon ng ibang intonasyon, grammar pattern o paggamit ng bokabularyo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na mali o mababang uri ng Ingles ang ginagamit nila. Sa halip, ito ay natural na proseso ng language variation o pagkakaiba-iba dahil sa mga lingwaheng kanilang binabanggit at localization. Bilang isang pre-service teacher, mahalagang maunawaan ko na ang layunin ng pagtuturo ng Ingles ay hindi lamang ang pagkopya ng accent o estilo ng mga native speaker. Mas mahalaga na maturuan ang mga estudyante kung paano gamitin ang Ingles na malinaw at epektibo sa pakikipagkomunikasyon, lalo na sa isang multilingual na lipunan tulad ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, kinikilala na ang Ingles ay isang global na wika na may maraming anyo at hindi isang purong wika na dapat sundin ng eksakto, sabi ni Kirkpatrick 2010. Ngayon naman, sa pangalawang question, ito ay nakapokus sa the 3 myths of language learning. Ang aking kasagutan naman ay, ayon kay Kirkpatrick 2010, may ilang maling paniniwala o myths tungkol sa pagkatuto ng wika na madalas nakakaapekto sa paraan ng pagtuturo ng Ingles. 3 sa mga ito ay ang paniniwala na una, mainam ang native speaker model o mas mainam ang native speaker model. Ikalawa ay ang dapat gayahin ang accent ng native speakers. At ang ikatlo naman ay dapat iwasan ang paggamit ng sariling wika sa pagkatuto ng Ingles. Ang unang myth ay ang paniniwalang ang pinakamahusay na modelo ng Ingles ay ang mga native speakers tulad ng mga Amerikano o British. Sa aking karanasan naman bilang isang estudyante, madalas sabihin ng ilang guro na ang tamang pagbigkas ng Ingles o English ay dapat kahawig ng mga American accent. Halimbawa noong nasa high school ako, ang karaniwang sa mga English teacher ko ay magpe-present o papadinig sa amin ang mga accent ng American at accent ng isang Pilipino. Kung saan pinapapili kami ng guro kung arin doon sa mga audio recordings kung ang tama at dapat tularan sa pagbigkas. Ngunit kalaunan, naunawaan ko na hindi dapat nakabase sa intonasyon o pagbigkas ang pakikipagkomunikasyon na mas prior na dapat na natutunan ng isang estudyante, lalo na sa Ingles. Ang Ingles naman, para sa akin, ay nangyayari dahil sa pakikipagkomunikasyon at hindi lamang dahil sa kanilang intonasyon o kaya sa ano nga ba ang Tagalog sa belong? Dahil tayo ay may iba-ibang pronunciation o pagbigkas ng mga salita na nagkakaiba-iba. So, sa maraming paraan ng pagkakataon, ang Ingles ay ginagamit ng mga taong may iba't ibang first language kagaya nating mga Pilipino. Ito ay isang halimbawa na ang Ingles ay maaaring
bigkasin ng magkakaiba depende sa bansa na inyong kinalakihan at sa pangunahing lingwahe na inyong natutunan. Ang ikalawang myth ay ang paniniwalang mahalagang gayahin ang accent ng mga native speakers upang masawing mahusay sa Ingles. Karaniwang ito ay naririnig sa ating mga pampubliko o pribadong paaralan sa mga babang paaralan gaya ng elementarya o kaya sekundarya dahil nakatutok sila sa mga paraan ng pagbibigkas na nakaayon sa American standards. May pagkakataon noong senior high school na pinagtatawanan ng isa kong kaklase na may madiin na Filipino accent kapag nagbabasa siya ng Ingles tulad ng toothpaste, kanyang nasasabi ay toothpiece. O kaya naman yung ibang salita na may madiin talagang pagbigkas. Dahil dito, nagkakaroon ng takot ang ilang estudyante na magsalita. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, hindi mahalaga kung may lokal na accent ang isang tao, basta malinaw at naiintindihan ang sinasabi. Panghuli, sa ikatlong myth ay ang paniniwalang hindi dapat gamitin ang sariling wika sa pagkatuto ng Ingles. May mga guro na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng Filipino sa loob ng klase, gaya ng English subject. Gayunpaman, sa aking karanasan bilang isang estudyante at ngayon bilang isang pre-service teacher, napapansin kong nakakatulong ang paggamit ng wikang Filipino o lokal na wika gaya ng Bicol upang mas maipaliwanag ang may hirap na konsepto. Halimbawa, kapag ipinaliwanag ang grammar gamit ang Filipino, mas mabilis itong naunawaan ng mga estudyante. Ang isang halimbawa dito ay yung salitang Celtic. Noon ay hindi ako pamilyar na ang pagbigkas pala ng Celtic ng Celtic, yun na yung una kong pagbigkas. Ngunit nung natutunan ko na Celtic pala ang pagbasa doon at yung konteksto sa likod ng Celtic ay mas naunawaan ko kung ano ang kahulugan nito, na which is wala dito sa Pilipinas. Hindi pamilyar sa aking bokabularyo dahil ito ay nagmula sa western side or sa English side. So, gayon pa man, sa kabuuan, ipinapakita ng mga myths na ito na kailangan nating baguhin ang pananaw sa pagtuturo ng Ingles bilang sa future or bilang isang guro sa hinaharap. Nais kong itaguyod ang isang inklusibo at realistic na paraan ng pagtuturo ng Ingles kung saan kinikilala ang iba't ibang anyo o bawat anyo ng wika at ang kahalagahan ng lokal na konteksto nito. Sa pangatlo namang question na nakatuon sa 3 principles of language learning. Sa aking kasagutan ay sa konklusyon ng kanyang talakayan ni Kirkpatrick 2010, binigyang diin na ang ilang mahahalagang prinsipyo ng pagkatuto ng wika na dapat isaalang-alang sa pagtuturo ng Ingles, lalo na sa mga bansang may multilingual tulad ng nasa ASEAN at Pilipinas. Ang unang prinsipyo ay ideya na ang layunin ng pagkatuto ng Ingles ay epektibong komunikasyon, hindi ang pagiging katulad ng isang native speaker. Sa konteksto ng Pilipinas, madalas na binibigyang diin sa edukasyon ang tamang grammar at accent ay kahawig ng mga American English, gaya ng nasabi ko kanina. Gayunpaman, ayon kay Kirkpatrick, ang mas mahalagang matutunan ay ang kakayahang makaunawa at ang paggamit ng wika. Halimbawa, sa ASEAN meetings o international workplace, maraming gumagamit ng Ingles na hindi native speakers. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang clarity at mutual understanding kaysa sa pagiging perpekto sa accent. Bilang isang pre-service teacher, naniniwala akong dapat turuan ang mga estudyante kung paano gamitin ang Ingles sa tunay na sitwasyon at nakabatay sa kahulugan at pakikipagkomunika ng natatama. Ang ikalawang prinsipyo ay ang pagkilala sa multilingualism bilang mahalagang bahagi ng pagkatuto ng wika. Sa Pilipinas, karamihan sa mga estudyante ay marunong ng higit sa isang wika, kagaya ko. Ako ay marunong ng Bicol at Filipino. Ilan pa sa mga halimbawa ay maaaring marunong sila ng Filipino, isang lokal na wika tulad ng Bicol o Cebuano at Ingles. Sa halip na ituturing itong hadlang, dapat itong makita bilang isang advantage dahil ipinapakita ni Kirkpatrick na ang paggamit ng sariling wika ay maaaring makatulong sa pag-unawa sa bagong wika. Isa pang halimbawang maaaring ihambing ng guro ang grammar ng Filipino at Ingles upang mas malinaw itong maunawaan ng mga mag-aaral. Ang ikatlong prinsipyo naman ay ang kahalagahan ng lokal na context
sa pagtuturo ng Ingles. Hindi dapat direktang kinokopya lamang ng mga bansa ang modelo ng pagtuturo mula sa kanluran. Sa halip, dapat itong inaangkop sa lokal na kultura, pangangailangan at sitwasyon ng mga mag-aaral sa Pilipinas. Halimbawa, maaaring gamitin ng mga guro ang mga lokal na paksa, kwento o sitwasyon upang gawing mas makabuluhan ang pagkatuto ng Ingles. Kapag ang mga halimbawa sa klase ay may kaugnayan sa karanasan ng mga estudyante, mas nagiging makabuluhan at epektibo ang kanilang pagkatuto. Bilang isang pre-service teacher naman, ay mahalagang isaalang-alang ko ang mga prinsipyong ito sa aking hinaharap na pagtuturo. Hindi lamang dapat nakatuon sa tamang grammar o accent ang pagkatuto ng Ingles ng mga bata. Sa halip, dapat itong maging isang paraan upang matulungan ang mga estudyante na maging makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa isang global na mundo, habang halagahan pa rin ang kanilang sariling wika at kultura. Ang Ingles ay nagiging isang instrumento ng komunikasyon at hindi simbolo ng linguistic superiority, base kay Kirkpatrick 2010. Ngayon, ang aking kasagutan sa huling katanungan, which is patungkol sa bias and agenda in AI translation of local dialects. Linguists caution the public about the possible bias and hidden agenda behind AI systems such as ChatGPT and DeepSeek when translating local dialects into English. These AI systems are trained on larger datasets that are often dominated by major global languages, particularly English. Because of this imbalance, AI models may not be fully capture the cultural meanings, contextual nuances, and linguistic structures of smaller languages or dialects in Southeast Asia. When local dialects are automatically translated in English, there is a risk that meanings may be simplified, distorted, or misinterpreted. This can threaten not only linguistic accuracy but also preservation of cultural identity and knowledge embedded in local languages. So first is for teacher education and curriculum textbook. In teacher education, AI may be used to translate indigenous stories or local learning materials in English for inclusion in textbooks. For example, a traditional written story in Bicol Rinconada might be translated by AI tool for use in Philippine literature or language curriculum. However, this may interpret wrongly because there are some problems, or like if there is a translation that is inaccurate, the textbook may present a distorted version of the original story, which is a problem. Number 2 is the law of national policy. Like in legal and policy context, accurate translation is extremely critical. For instance, a witness from Sorsogon may provide testimony in Bicol Sorsogon during a legal investigation. If AI is used to translate the testimony into English for official documentation, it may be translated into something else, which can be the context can be ruined or altered because meanings that AI cannot fully capture, which may lead to mistranslation. It could be unintentionally alter the witness statement and potentially influence legal decisions or policy interpretations. So there is such a misuse of AI translation. For number 3 naman is the medical and public health. This could be led to someone or some Filipinos rely so much on AI that they could ask AI for advice for their health, or like for medical information, like if they are suffering from some kind of disease, they hope for cures using AI, which can lead into something that can trigger the disease much. So because of health communication, it definitely requires precision and clarity, and over-reliance to AI translation could endanger the public safety or the public health. In conclusion, AI technologies such as ChatGPT and DeepSeek may provide convenience for translation, but some linguists emphasize that there is a need for human oversight and cultural expertise, since not everything is already recorded or translated in webs such as ChatGPT. So
Local languages and dialects may contain deep cultural knowledge that cannot be always accurately interpreted by AI systems. So therefore, governments and educators or private sectors, professionals, researchers must ensure that or may seek deeper research that AI translation tools can be used. So can it be used carefully so that linguistic diversity and cultural identity in Southeast Asia are not compromised, not just in Southeast Asia but in worldwide also. So that will be all. Thank you.